Jonah, unang kabanata. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amittai na nagsabi, Bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking lungsod na iyon. Sumigaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko. Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Siya ay lumusong sa Jopa at nakatagpo ng barkong patungo sa Tarsis. Nagbayad siya ng pamasahe at lumulan upang sumama sa kanila sa Tarsis, papalayo sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay naghagis ng malakas na hangin sa dagat. Nagkaroon ng malaking unos sa dagat, anupat ang barko ay nagbantang mawasak. Nang maggagayon, natakot ang mga mandaragat at tumawag sa bawat isa sa kanya-kanyang Diyos, at kanilang inihagis sa dagat ang mga daladalang nasa sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Samantala, si Jonas ay nasa ibaba sa pinakaloob na bahagi ng barko, na doon ay nakahiga siya at nakatulog ng mahimbing. Sa gayoy, dumating ang kapitan at sinabi sa kanya, Ano ang ibig mong sabihin? Natutulog ka pa? Bumangon ka at tumawag ka sa iyong Diyos. Baka sakaling alalahanin tayo ng Diyos upang wag tayong mamatay. Sinabi nila sa isa't isa, Pumarito kayo at tayo'y magpalabunutan upang ating malaman kung ano at kanino dumating ang kasamaan na ito sa atin. At nagpalabunutan sila, at ang nabunot ay si Jonas. Nang magkagayon, sinabi nila sa kanya, Sabihin mo sa amin kung kanino dumating ang kasamaang ito sa atin. Ano ang iyong hanap buhay? Saan ka nang galing? Ano ang iyong lupain? Sa anong bayan ka? Kaya't sinabi sa kanila, Ako'y isang Hebreo. Ako'y may takot sa Panginoon, sa Diyos ng langit na gumawa ng dagat at ng tuyong lupain. Nang magkagayon, lubang natakot ang mga tao at sinabi sa kanya, Ano itong iyong ginawa? Sapagkat nalalaman ng mga tao na siya ay tumakas mula sa harapan ng Panginoon, sapagkat sinabi niya sa kanila. At sinabi nila sa kanya, Anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin? Sapagkat ang dagat ay lalong nag-aalimpuyo, sinabi niya sa kanila, Buhatin niyo ako, ihagis niyo ako sa dagat. Sa gayoy ang dagat ay tatahimik para sa inyo, sapagkat alam ko na dahil sa akin, dumating ang malaking unos na ito sa inyo. Gayunman ang mga lalaki ay sumagwan ng mabuti upang maibalik ang barko sa lupa, ngunit hindi nila magawa, sapagkat ang dagat ay lalo pang nag-aalimpuyo laban sa kanila. Kaya't siya'y tumawag sa Panginoon at nagsabi, Nagmamakaawa kami sa inyo, Panginoon! Huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito. Huwag mong iaatag sa amin ang walang salang dugo, sapagkat ginawa mo, O Panginoon, ang nakalulugod sa iyo. Kaya't kanilang binuhat si Jonas at inihagis siya sa dagat, at ang dagat ay tumigil sa pangangalit nito. Nang magkagayoy, lubang natakot ang mga tao sa Panginoon. Sila ay nagandog ng isang alay sa Panginoon at gumawa ng mga panata. At nagganda ang Panginoon ng isang malaking isda upang lunukin si Jonas. At si Jonas ay nasa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Jonah, 2 kabanata. Nang magkagayon, nanalangin si Jonas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng isda at kanyang sinabi,
Tinatawag ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati at siya'y sumagot sa akin. Mula sa tiyan ng Siol, ako'y sumigaw at iyong dininig ang aking tinig. Sapagkat inihagis mo ako sa kalaliman, sa pusod ng dagat, at ang tubig na nasa palibot ko, ang lahat ng iyong alon at ang iyong mga daluyong ay umapaw sa akin. Kaya't aking sinabi, ako'y ihagis mo mula sa iyong harapan. Gayunmay, muli akong titingin sa iyong banal na templo. Kinukulong ako ng tubig sa palibot. Ang kalaliman ay nasa palibot ko. Ang mga damong dagat ay bumalot sa aking ulo. Ako'y bumaba sa mga ugat ng mga bundok. Ang lupain at mga halang nito ay nagsara sa akin magpakailanman. Gayunmay, iniahon mo ang aking buhay mula sa hukay, O Panginoon kong Diyos, nang ang aking buhay ay nanlupaypay. Naalala ko ang Panginoon at ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Ang mga nagpapalaga sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan ay nagtakwil ng kanilang tunay na katapatan. Ngunit ako'y mag-aalay sa iyo ng may tinig na pasasalamat. Aking tutuparin ang aking panata. Ang pagliligtas ay mula sa Panginoon. At inutusan ng Panginoon ang isda at iniluwa nito si Jonas sa tayong lupa. Jonah, 3 kabanata. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas sa 2 pagkakataon na nagsasabi, "Bumangon ka, pumaroon ka sa Nineve, sa malaking lungsod na iyon, at ipangaral mo ang pangaral na aking sinabi sa iyo." Sa gayoy bumangon si Jonas, pumunta sa Nineve, ayon sa salita ng Panginoon. Ang Nineve ay isang napakalaking lungsod na 3 araw na babagtasin ang luwang. Nagpasimulang pumasok si Jonas sa lungsod na may 1 araw na lalakarin ang layo, at siya ay sumigaw, 40 araw pa at ang Nineve ay mawawasak! At ang mga mamamayan ng Nineve ay sumampalataya sa Diyos. Sila'y nagpahayag ng ayuno at nagsuot ng damit na sako mula sa pinakadakila hanggang sa pinakahamak sa kanila. Nang ang balita ay dumating sa hari ng Nineve, siya ay tumindig sa kanyang trono. Hinubad niya ang kanyang balabal. Nagbalot siya ng damit sako at naupo sa mga abo. Gumawa siya ng pahayag at ipinalathala sa buong Nineve. Sa utos ng hari at ng kanyang mga maharlikang tao, huwag tumikim ng anuman ang tao, ni hayop man, ang bakahan, ni kawan man. Huwag silang kakain, ni iinuman ng tubig, kundi magbalot ng damit sako ang tao at ang hayop at dumaing ng taimtim sa Diyos upang talikuran ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang karahasan na nasa kanilang mga kamay. Sino ang nakakaalam na maaring umatras at magbago ang isip ng Diyos at tumalikod sa kanyang nagdindingas na galit upang tayo'y huwag mamatay? Nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa, sila ay humiwalay sa kanilang masamang lakad. Nagbago ang isip ng Diyos tungkol sa kasamaan na kanyang sinabing gagawin niya sa kanila, at hindi niya yun ginawa. Jonah, 4 na kabanata. Ngunit iyon ay ipinagdamdam ng labis ni Jonas at siya ay nagalit. Siya ay nanalangin sa Panginoon at nagsabi, "Panginoon ko,
Di ba ito ang aking sinabi nang ako'y nasa aking bayan pa? Kaya nga ako'y nagbabadaling tumakas patungo sa Tarsis, sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos na mapagpala, mahabagin, hindi ka agad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan. Kaya ngayon, O Panginoon, ipinakikiusap ko sa inyo, kunin niyo na ang buhay ko, sapagkat mabuti pang sa akin ang mamatay kaysa ang mabuhay. Sinabi ng Panginoon. Mabuti ba ang iyong ginawa na magalit? Nang magkagayoy, lumabas si Jonah sa lungsod, naupo sa dakong silangan ng lungsod, at doon ay gumawa siya ng isang balag. Umupo siya sa ilalim ng lilim niyon hanggang sa kanyang makita kung ano ang mangyayari sa lungsod. At naganda ang Panginoong Diyos ng isang halaman at pinataas sa itaas ni Jonas upang maging lilim sa kanyang ulo, upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayoy, tuwang-tuwa si Jonas dahil sa halaman. Ngunit kinaumagahan ng sumunod na araw, naganda ang Diyos ng isang uod na siyang sumira sa halaman, kaya't natuyo ito. Nang sumikat ang araw, naghanda ang Diyos ng mainit na hanging silangan, at sinikatan ng araw ang ulo ni Jonas, kaya't siya ay nahilo, at hiniling ng buong kaluluwa niya na siya'y mamatay. Sinabi niya, "Mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa ang mabuhay." Ngunit sinabi ng Panginoon, "Ikaw ay nangihinayang sa halaman na hindi mo pinagpaguran o pinatubo man. Ito ay tumubo ng isang gabi at nawala sa isang gabi. Hindi ba ako manghihinayang sa Nineve? Sa malaking lungsod na iyon, may mahigit na 120,000 katao na hindi nalalaman kung alin sa kanilang mga kamay ang kanan o ang kaliwa, at mayroon ding maraming hayop